Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pag-unawa. May mga bagay sa buhay na hindi natin agad nauunawaan. May mga sitwasyon na kahit anong isip natin, hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari. Kaya minsan nagtatanong tayo, Panginoon, bakit? Bakit ganito? Bakit ngayon pa? Bakit ako? Naranasan mo na bang dumaan sa isang karanasan na noong una ay puro sakit at kalituhan, pero kalaunan, saka mo lamang naunawaan ang dahilan? Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. At dito natin makikita yung salitang naisabihin ng ating ebanghelyo, pag-unawa. Mga kapatid, napakalalim ng sinasabi ni Jesus. Para bang kinikilala niya ang limitasyon ng tao. Hindi lahat ay kayang maintindihan agad. Hindi lahat ng katotohanan ay kayang tanggapin sa isang iglap. At hindi yun dahil kulang ang Diyos sa pagpapaliwanag, kundi dahil tayo mismo ay nasa proseso pa ng paglago. Kaya sinabi niya, kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ibig sabihin, ang pag-unawa ay proseso ng paggabay ng Diyos. May mga bagay na hindi natin maintindihan ngayon, pero darating ang panahon, naliliwanag din ang lahat. Minsan kasi, gusto natin instant ang lahat. Instant na sagot, instant na direksyon, instant na kaliwanagan. Pero ang Diyos ay hindi nagtatrabaho ayon sa ating impatience. Madalas unti-unti niya tayong inaakay. Kaya kailangan ng maraming patience. Tulad ng isang guro na nagtuturo ayon sa kakayahan ng estudyante. Hindi ibinibigay agad ang lahat. May tamang panahon para sa bawat pag-unawa. At ito ang gawain ng Espiritu Santo. Gabayan tayo sa katotohanan. Hindi lamang sa isip, kundi sa puso at sa pamumuhay. Kaya napakahalaga ng katotohanan ito. Hindi mo kailangang maunawaan agad ang lahat upang magtiwala tayo, upang magtiwala ka sa Diyos. Minsan kasi, hinihintay muna nating maintindihan lahat bago tayo sumunod. Kapag malinaw na, saka ako magtitiwala. Kapag naipaliwanag na lahat, saka ako susunod. Madalas ganyan tayo. Pero ang pananampalataya ay kabaliktaran noon. Hindi lahat ay mauunawaan mo agad, pero maaari ka pa ring magtiwala. Maaari ka pa ring sumunod. Kaya ang tanong ay hindi naintindihan ko ba ang lahat, kundi handa ba akong magpagabay sa Diyos? Kahit hindi pa malinaw ang lahat, handa ba akong sumunod at tumugon kahit hindi pa klaro lahat? Dahil ang tunay na pag-unawa
ay hindi lang bunga ng katalinuhan. Ito'y bunga ng relasyon at ng pagtitiwala sa Diyos. At kadalasan, ang mga bagay na hindi natin maintindihan ngayon ay magiging patotoo ng katapatan ng Diyos balang araw. Kaya nga mga kapatid, ngayong tayo ay nasa panahon pa rin ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon, inaanyayahan po tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanyang paggabay. Kapag hindi natin maintindihan ang mga nangyayari, manalangin tayo. Kapag nalilito tayo, makinig tayo sa Espiritu Santo. Kapag natatakot tayo, kumapit tayo sa Diyos. Huwag nating piliting kontrolin ang lahat. Hayaan nating ang Diyos ang magdala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa tamang panahon. Maglaan tayo ng oras araw-araw sa katahimikan at pakikinig sa salita ng Diyos. Magdasal at lagi mong ipanalangin, Espiritu Santo, gabayan mo ako sa katotohanan. Dahil ang pusong marunong magtiwala ay pusong unti-unting binubuksan ng Diyos sa Kanyang karunungan. Mga kapatid, pagnilayan po natin, ano yung mga bagay sa ating buhay na hindi pa natin nauunawaan ngayon at paano tayo tinatawag ng Diyos na magtiwala sa Kanya sa gitna ng ating kalituhan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Espiritu Santo, Ikaw ang gabay sa katotohanan. Sa gitna ng aming mga tanong at pagkalito, turuan mo kaming magtiwala sa Diyos. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at handang maghintay sa iyong paggabay. Liwanagan mo ang aming isip at akayin mo kami sa mas malalim na pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.